After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as Sea of Tiberias. A huge crowd kept following Jesus wherever he went because they saw his miraculous sign as he healed the sick. Then Jesus climbed up a hill, sat down with his disciples around him. It was nearly a time for Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all of these people? He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, even if we work for months, we would not have enough money to feed all of them. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. May 5 pandesal at 2 ligo sardines. But what good is that with this huge crowd? Tell everyone to sit down, Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes, and the men alone numbered 5,000. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. Bear that in mind. And after everyone was full, Jesus told his disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. So ang unang message po natin para sa taon ng Year of More ay pinamagatan ko pong more than enough. More than enough. Everybody put that in the chat, more than enough. How many among you are believing for a God that is more than enough? Alam niyo po, ang abundance ng ating Panginoon ay sentral sa character at nature ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ang Diyos na hindi natin na pag-uusapan ang abundance na gusto at kaya ng Diyos na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Mula pa lang sa pag-create ng Diyos sa mundo, kitang-kita na ho natin ang abundance ng Diyos. Nung nilikha po ng Diyos ang mundo kasama tayo, merong overflowing beauty na kaakibat nito. Overflow. Makikita rin natin that there's an overflow of resources. Meron ding overflow of diversity. Hindi ka basta template. Bawat isa sa atin ay may iba't ibang fingerprint. Ganon ka-generous at ka-abundant ang Diyos sa kanyang plano at idea nung nilikha niya po ang mundo. Pero hindi lang natin makikita ang abundance ng Lord through creation. Kita rin po natin ang abundance ng Lord through redemption. Nung ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisang-isang anak na si Jesus, that's a sign of generosity. Na kahit nag-iisa ang kanyang anak, willing niyang ibigay para sa sinful bankrupt men na katulad mo at katulad ko. Ibig sabihin, yung redemption na ito ay nag-showcase ng grace ng ating Panginoon. Overflowing na pagpapatawad na willing niyang ibigay sa lahat ng taong lalapit sa Kanya. Idinescribe po ng Scripture na ang Kanyang grasya at ang Kanyang habag ay hindi lang overflowing kundi unlimited. A picture of abundance. Na ang pagpapatawad ng Diyos ay higit sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, gaano man karami ang iyong kasalanan, mas maraming tsansa at kapatawaran na willing na ibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Unlimited ang kanyang forgiveness, unlimited ang grace na pwede niyang i-extend sa bawat isa sa atin, at ang ultimate expression of generosity and abundance is Jesus Christ Himself. In fact, yung pagmamahal ng ating Panginoon is also a picture of abundance and generosity. As sabi ng Romans chapter 8, verse 39, I am convinced, sabi ni Apostle Paul, that neither death or life, neither angels or demons, present or future, nor height nor depth, or anything else in all of the creation will be able to separate us from the love of God. Dahil masyadong matindi ang pagmamahal ng Panginoon, walang makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kaya lang yung sinabihan ko nito na hindi masyadong natutuwa, mga kapatid, about the generosity of His love for you.
Sa Luke 15, despite of the heavy sin na ginawa ng kanyang anak, na kinuha niya ang kanyang mana, iniwan niya ang kanyang tatay, nilayasan niya ang kanyang sambahayan at kinalimutan niya ang kanyang angkan, generous ang pagpapatawad ng Panginoon na tinanggap pa rin siya at nirestore sa kanya ang lahat ng bagay na una na niyang kinuha in the first place. Hindi ba ito'y sign ng generosity ng Diyos? Kitang-kita natin hindi lang sa redemption, kundi maging sa spiritual blessings, generous din ang ating Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, I praise the Lord for He blessed us with all spiritual blessing. Ibig sabihin, yung pagpapala ng Panginoon hindi lang material, kundi maging spiritual. May mga pagpapala ang Diyos na willing siyang ibigay sa atin generously at tanggapin po natin ito sa ating mga buhay. Bukod rito mga kapatid, I hope I can convince you with this, na ang generosity ng ating Panginoon ay makikita din po natin sa kanyang kapangyarihan. Ang sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, and your God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine through His mighty power that works within us. Ibig sabihin yung kapangyarihan ng ating Panginoon ay unlimited, overflowing. Hindi mo kaya pero kaya ng Diyos. Yung limitasyon mo, hindi ibig sabihin limitado tayo, ay limitado ang ating Panginoon. God is able and God is sufficient. Everybody say, God is sufficient. However, siguro kaya tahimik ang katabi mo ngayon kasi marami sa atin ay may mindset, hindi abundance, kundi limitation. Pakiramdam natin napakaraming kulang sa ating buhay. We believe that we don't have enough. Pakiramdam mo kulang ka sa pera. Pakiramdam mo kulang ka sa oras. Pakiramdam mo kulang ka sa lakas. Kulang ka sa edukasyon. Kulang ka sa experience. O kulang ka sa koneksyon. O kaya naman yung katabi mo, pakiramdam niya, kulang siya sa tangkad. Kulang siya sa ganda. Kulang siya sa lakas at excitement sa pagpasok bukas o pagbabalik sa trabaho. You think that you are not qualified enough. You're not educated enough. You are not talented enough. Alam niyo ba na yung mindset na yan, ang tawag natin, scarcity mindset. Everybody say, scarcity mindset. O yung pakiramdam mo, laging kulang. Alam niyo, scarcity mindset is a belief na kahit anong meron ka, it's never enough. You feel inadequate. At dahil you feel inadequate, napipigilan kang manampalataya sa Panginoon at nalilimitahan ang impact na kaya ng gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why ang sabi ng ating Panginoong Jesus mismo sa Matthew chapter 6 verse 25. Everybody read this with me. That is why I tell you not to worry about everyday life. That in itself could preach, my friends and family. Sino sa inyo, nabasa nyo lang to, pwede na tayo umuwi. Amen? Pwede na tayo. This verse itself could preach. Ano ang sabi ng scripture? Huwag kang mag-aalala. Sa Bisaya, ayaw kabalaka, ayaw kaguol. Huwag tayong mag-aalala. Ano daw? Sa bawat bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. Ang sabi ng scripture, whether you have enough food or enough drink, whether you have enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Kasi we live in constant worry. Pakiramdam natin, lagi tayo mauubusan ng pera. Pakiramdam natin, lagi tayo mauubusan ng oras. Pakiramdam natin, limitado lagi kasi limitado yung ating pananampalataya sa Diyos na may kakayanan na mag-supply ng lahat ng ating pangangailangan. Sana one time na makakonek ako sa inyo. That even in your weakness, God's power is sufficient. As sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace, the grace of God, is all you need. Because the power that my power, sabi ng ating Panginoon, my power works best in weakness. Ibig sabihin, the more weak you think you are, or the more weak you are, mas nag-ooperate yung kagalingan ng Diyos. Mas nag-ooperate yung kapangyarihan ng ating Panginoon. So because of that, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Ibig sabihin, ini-encourage tayo ng ating Panginoon. When you have the Lord, you have enough.
Ang scarcity mindset kasi, ang lagi niyang iniisip at lagi siya nakafocus, ano kulang sa akin? Kulang ba? Palit-palit ba ako? Pangit ba ako? Scarcity mindset. Ang lagi mo iniisip kung anong kulang sa'yo. Pero iniimbitahan tayo ng Panginoon ngayong taong ito na magkaroon tayo ng abundance mindset. Ano ang abundance mindset? Ito yung klase ng mindset na nagtitiwala tayo lagi sa provision ng ating Panginoon. Naalala niyo po ang sabi ng scripture sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sa ibang translation, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Dahil ang Diyos ang aking pastol, hindi ako pagkukulangin ng Diyos. Ibig sabihin, the moment na siya ang naging shepherd at ikaw ang naging sheep, nga lang kasi may mga sheep o tupa na may tupak. So may mga tupang may tupak na ang gusto nilang sundin, yung gusto nilang gawin. Kaya kahit sabihin ng Panginoon na kumanan, kumakaliwa, pag sinabi ng Lord na huminto, umaandar, tupak tawag doon. Tignan mo nga katabi mo, may tupak ba? O asawa mo yung tinignan mo. Delikado yan. May tupak eh. Ang sabi ng scripture, "The Lord is my shepherd." Ibig sabihin, kung siya ang pastol, ikaw ang sheep. Kung siya ang shepherd, ikaw ang tupa. At ang tupa nakikinig sa boses ng shepherd. Kapag si Lord ang iyong shepherd at ikaw ang naging tupa, once na sinunod mo yung kanyang ways and guidelines, ang pangako ng Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. And listen to me, pag sinabi nating you lack nothing, hindi ibig sabihin absent ang challenge. Nandun pa rin yung challenge. Nandun pa rin yung parang pagsubok, pero hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Bakit tayo confident dito? Kasi pag binasa niyo ang Bible, makikita niyo na may pattern ang Panginoon na mag-supply. May pattern ang Diyos na sumagot sa panalangin. May pattern ang Diyos na i-meet ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kahit pa pakiramdam mo, walang-wala ka talaga. O pakiramdam mo, what you have is not enough. That even though pakiramdam mo not enough, isagad na natin, wala ka talaga. I still believe in the blessing of nothing. Alam niyo yung blessing of nothing? Blessing of nothing is believing that God can work through your nothingness. Because only God can speak life to a dead person. Only God can speak something out of nothing. Our creation is the best example of that. Nung sinabi ng Panginoon, "Let there be light," wala pang battery, wala pang fuse, wala pang kuryente. Pero kahit walang fuse, walang battery, walang kuryente, sabi ng Lord, "Let there be light." Hindi sinabi ng mga ilaw, "Teka lang, wala pong baterya, wala pong saksakan, wala electricity." Lahat yun nag-submit sa word ng Panginoon because every time the Lord speaks, it becomes a law. At nung nagsalita ang Panginoon, kahit pa yung sinasabi ng natural, hindi kaya, pero dahil sinabi ng Panginoon, nakakayanan. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, even though you don't have enough, God can do a whole lot from nothing as long as you put it in the hands of God. Pero minsan, meron naman tayong, you have something, but it's just enough. Okay, yung una, not enough. Pangalawa naman, just enough. Kumbaga parang, pag nabawasan to ng 5 piso, mapuputulan na ako ng kuryente. Hindi na ako makakakain. So parang saktong-sakto lang. You live paycheck to paycheck. So yung not enough, lack, kulang. Ang just enough, sufficient. Saktong-sakto lang talaga sa pangangailangan. Pero I believe with all my heart na ang Diyos natin is not just a God of not enough. He is not just a God of just enough. He is a God of more than enough. How many among you believe that your God is a God of more than enough? Come on, somebody, palapakan natin ang ating Panginoon. This is where the text brought us, sa John chapter 6, kung saan ang ating Panginoon, pinerform niya ang isa sa pinakamatinding milagro na ginawa niya. Pinakain niya ang 5,000 men or approximately 12,000 to 15,000 people gamit lamang po ang 5 malunggay pandesal at 2 ligo sardines. Gamit ang 5 tinapay at 2 isda, pinakain ng Lord ang 15,000 people.
And I've been reading this text for years. I've been preaching about this text for years. You know what, I was reading this the other day. God just reminded me that this miracle, unlike the other miracle, itong miracle na to is not a product of an emergency situation. Hindi ito life and death situation. Nobody is sick. Nobody is dying. They are just hungry. Gutom lang sila. Dahil buong araw silang nakinig kay Jesus. And kung tutuusin, it doesn't need a miracle. Umuwi lang sila, makakakain naman sila eh. Hindi katulad ni blind Bartimaeus, bulag siya since birth. Yun, kailangan ng miracle. Hindi katulad nung pilay, na pilay for 32 years. Lame beggar. Naalala niyo yung story na yun? Ayun, he's been sick for decades. Of course, he need a miracle. Hindi ang katulad ng babae na dinudugo for 12 years. She's been hemorrhaging for 12 years. Of course, she needs a miracle. But this one, feeding the 5,000, is not the life and death situation. Umuwi na lang kayo, kakain din naman kayo eh. Pero itong feeding of 5,000 ay nagpapaalala po sa bawat isa sa atin kung paano ang Diyos mag-provide, hindi lang ng just enough, kundi mag-provide ang Diyos ng more than enough. Kasi we all know the story. Out of 5 loaves o 5 na tinapay at 2 isda, napakain ng Lord ang 15,000 people. Palapakan natin ang Panginoon. Ano, na-remind ako kasi sa Old Testament, meron ding story kung saan ang mga same Jewish people is actually asking God for bread. Naalala nyo? Yung mga Israelites, nung sila'y nasa wilderness, humihingi din po sila ng tinapay sa ating Panginoon kasi nagutom sila nung sila'y naglalakad na sa journey all the way to the promised land. You still remember the story? After 400 years of slavery, finally, pinalaya sila ng ating Panginoong Yesus, pero hindi sila dumiretso sa lupang pangako, naglakad sila at nagbiyahe sila, saan? Sa disyerto, sa wilderness. At nung nagutom sila, nagreklamo sila. Iba kasi talaga ang nadudulot ng hungry. Yung mga hungry, nagiging angry. Yung mga gutom, nagbabagong anyo. O parang nasasaniban, no? Kapag nagugutom tayo, nag-ibang anyo. Kaya nung nagsimulang maguto ang mga Israelites doon sa wilderness, abay nagalit sila. Ang sabi nila kay Moises, dinala mo ba kami dito sa disyerto para patayin? Doon kami sa disyerto, nakakakain kami ng isda. Nakakakain kami ng kukumber. Nakakain kami ng sibuyas at ng bawang. Sibuyas, bawang. Nagigisa yata sila doon. Okay? Pero dinala mo kami ngayon dito sa disyerto at wala kaming makain. At alam nyo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nag-provide ang Diyos ng pagkain sa kanila. Anong pagkain yon? Mana. M-A-N-N-A. Kapag translate mo, what is it? Kasi nothing on earth resembled it. Pero yon ang nagpakain sa kanila. Coco Crunch. For 40 years. For 14,610 days, sinuplayan sila ng Panginoon araw-araw. Because God is good. Amen? And allow me to emphasize this to you, because this is a huge, huge miracle. You know why? Because sabi ng Scripture, every morning, paggising nila, paglabas nila ng tent nila, nandun yung tinapay na sapat para sa kanilang buong pamilya. Ibig sabihin, yung tinapay hindi nakascatter sa daan at kukuha sila ng kailangan nila. Hindi. Sabi ng Scripture, bawat isang tent may nakatapat na tinapay, depende sa kakayanan ng bawat tent kung gaano sila kalakas o kahinang kumain. Just imagine the logistics in heaven. O yung tent number 7, 7 tinapay yan. Yung tent number 8, 47 yan. Malakas kumain yung tatay dyan. Yung tent number 11, ganito. Imagine niyo bawat tent, out of millions of people, kabisado ng Lord kung anong tent at gaano karaming tinapay ang ibibigay niya sa kada tent. Hallelujah! Amen? Ano ang sabi ng Exodus chapter 16 verse 4? Exodus 16 verse 4.
Then the Lord said to Moses, okay, dahil nagre-reklamo kayo, gusto nyo ng tinapay, ang sabi ng scripture, I will rain down bread from heaven for you. And the people are to go out each day, highlight that part, and gather enough for that day. Ibig sabihin ng instruction ng ating Panginoon, huwag kayo mag-alala bukas. Siguradong uulan uli ng tinapay bukas. So ngayon, kung ano lang yung kailangan nyong kainin, yun lang ang i-gather ninyong kainin. Buti na lang Jewish to. Kasi kung Pilipino to, may plastic bag to. Okay? Sigurado may plastic bag yan. Magsasharon yan. O magbabalot siya ng pagkain kasi meron akong pinsan doon sa bahay, may naiwan akong tita doon sa bahay, pagbabalutan ko siya. Amen? Pero sabi ng scripture dito, okay, magpo-provide ang Diyos, pero kuhanin nyo lang kung ano kailangan ninyo. Amen? So ano nangyari? Fast forward tayo verse 18 to 20. So dahil humingi sila sa Panginoon, pinaulan ng Diyos ng tinapay, but when they measured it out, highlight this part, everyone had just enough. Walang nagkulang. Now imagine ito, out of 600,000 Jewish people, wala ni isa sa kanilang nagutom. Ni isang araw sa loob ng 40 years. Ang sabi ng scripture, everyone had just enough, and those who gathered a lot had nothing left over. Yung maraming kinuha, hindi nagkulang. Pero yung nag-gather ng konti, hindi pa rin pinagkulang. Everybody read this. Each family had just what it needed. Kung ano yung saktong pangangailangan, yun ang pinagkaloob ng Panginoon. Alam niyo, milagro yan. Imagine ito, kung ang bill mo ng kuryente, 1,916 pesos. Tapos may biglang nagbigay sa'yo ng 1,916 pesos. Yun talaga sigurado si Lord nagpadala nun. Ama? Kasi pag ang nagpadala, halimbawa, kailangan mo 1,916 pesos pambayad ng iyong kuryente, tapos may nagbigay sa iyo ng 2,000, iisipin mo, nagkataon lang. Pero kapag 1,916 ang pangangailangan mo, at 1,916 ang natanggap mo, alam mo, Diyos kumausap doon. Kasi saktong-sakto sa iyong mga, sino sa inyo makakapag-testify na may mga pagkakataon sa buhay nyo na alam nyo hindi wisdom, edukasyon, hindi kapitbahay, hindi koneksyon, ang nagpadala ng pagpapala, kundi Diyos mismo. Parang ayaw nyo maniwala sa akin. Sino sa inyo makakapag-testify na kung talino mo lang ang pagbabasihan, hindi mo deserve maging manager? Hindi mo deserve yung promotion na nakuha mo. Maraming mas qualified, pero is it as if may favor ang Diyos sa buhay mo na mas magagandang schools ang pinag-aralan ng mga kasama mo sa opisina, pero apparently, yung nasa public school, yung pa yung binigyan ng Lord ng special favor, yung pa yung na-promote. If it's not God, sino yun? It is the favor of God in your life. Pabor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Each family, sabi ng scripture, had just what it needed. So dahil lahat ng tao, sakto namang nakakakain, verse 19. Then Moses told them, do not keep any of it until morning. Okay? Stephen Prado translation, huwag kayong magsharon. Malinaw eh. Yun ang pagkakasabi, di ba? Ang sabi ng scripture, lahat naman kayo nakakain, huwag na kayong mag-imbak ng para bukas. Yun nga lang, syempre, nature ng tao, kinakabahan ka. Alam ko, nangako si Lord na may pandesal uli bukas, pero paano kung wala? Scarcity, mindset. Paano kung wala? Sige, dagdagan natin ng 2 pandesal. Wala namang mawawala. Total, napakatindi naman ng supply ng Panginoon. Imaginin mo, millions of pounds of Coco Crunch bumabagsak every single day. Sigurado, hindi ako sure kung talaga sigurado mayroon bukas. Ayoko magutom ang anak ko. Paano kung hindi siya makakain? Anong gagawin namin? Sige, magtabi tayo ng kahit konti. Alam mo ginawa ng mga Israelites? Kahit ang kabilin-bilinan ni Moses, wag na kayo magtatabi kasi sure namang mayroong pagkain bukas. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw tong verse 20. Ang sabi ng verse 20, everybody read, banggitin mo to sa katabi mo,
But some of them did not listen. Highlight this part. And kept some of it. Nag-Sharon. Until morning. But by then, nung binalot nila, it was full of maggots and had a terrible smell. Bakit? May mga tao na dahil hindi sila nagtiwala na ang Diyos magpo-provide bukas, nag-hoard. You know what? Listen to me. Hoarding is doubting the provision of the Lord. Hoarding is doubting the sufficiency of God. Bakit ka mag-hoard kung alam mo naman na mayroong provision ng Lord bukas? So, kaya ka nag-hoard madalas is because you don't trust the Word of God. Na nung nagsalita ang Diyos that He is able to provide all your needs, sinabi mo, Amen, pero sa isip-isip mo, hindi ako sure. Maniniguro ako. Alam niyo, natatawa lang kayo. Natatawa lang ako. Pero aminin ko sa inyo yung totoo, ganyan din ako. Alam niyo ba na bago ako magpastor noong 2013, 2 years ako nag-ipon. Kasi alam ko na mahirap maging pastor at pakiramdam ko walang future ang maging pastor kasi tatay ko mismo pastor. Ayokong matulad sa kanya o matulad yung hirap na pinagdaanan niya, yung mapagdaanan ko. Kaya ginawa ko, bago ko umuo sa Panginoon, sa mga hindi po nakakaalam, 3 years kong tinakbuhan ang pagtawag ng Diyos. 2013 ako naging pastor, pero 2010 pa lang, alam ko na tinatawag ako ng Lord na magpastor. Pero tinatakbuhan ko kasi meron akong pangarap sa buhay. At pakiramdam ko, pag nagpastor ako, hindi matutupad yung pangarap ko na yon. So para maging sigurista o sigurado, nag-ipon ako for 3 years. Para sabi ko, kung magpastor man ako, at least meron akong ipon, pag kinapos, meron akong mahuhugot. Hoarding. So nag-hoard ako ngayon. Nagpastor ako ng 2013. Nung naging pastor ako, eto na, watch out. Nung naging pastor ako ng church, ang sabi ng Lord sa akin, lahat ng savings mo, i-donate mo sa church. Now, hindi ko nire-recommenda yan na gawin ninyo kung hindi talaga galing sa Panginoon. Kasi ako mismo, nung narinig ko yan, hindi ako sure kung si Lord ba talaga, parang si Satanas ang rinig ko eh. Kasi biruin mo ba naman, ipapag-give up yung lahat ng savings mo, hindi siya financially wise para gawin. Pero I can feel it deep in my heart na sinasabi ng Panginoon, lahat ng naipon namin na yon, na ginagamit kong hoarding, naniniguro ako, pinapag-give up ng Panginoon. Talaga sabi ko, si Lord kaya talaga yon? Eh nagsalita si Jenny, nangusap din si Lord sa akin eh. Wala na, patay na tayo dyan. So give up namin. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung nag-hoard ka, hindi masamang mag-ipon, hindi masamang magplano. I recommend planning, I recommend saving, I recommend investing. But hoarding is different. Hoarding is doubting the ability of the Lord to sustain you. Hindi ka nagtitiwalang kaya kang i-sustain ng Panginoon na nangako ang Panginoon sa iyo that He will provide kahit mawalan ka ng trabaho. Ang hirap paniwalaan nun. Kasi masyado tayong attached at in love sa resource, nakalimutan natin ang tunay na source. Let me tell you this, mawala na tayo ng trabaho, wag lang ng Diyos. Kasi yung trabaho, resource, pero ang Diyos, yun ang tunay na source. Okay, alam ko masarap palakpakan yan, pero ingat kayo. Lahat ng pumalakpak, mag-ingat kayo. Mag-ingat lahat ng pumalakpak, baka mawala kayo trabaho. Okay, basta palakpak ng palakpak. Kasi pakiramdam natin minsan, di ba parang, paano na kami? Yun talaga tanong ko kay Lord eh. Paano na kami? Kasi pakiramdam natin, yung pangako na bukas magpo-provide uli ang Diyos, parang limited siya. Parang hindi kakasya. Napansin nyo ba minsan yon? Na minsan, sasabihin ng Lord sa'yo, akong bahala. Pero pag tinignan mo wallet mo, hindi kasya. Kasi minsan, yung provision ng Lord, it seems limited. But let me tell you this, it may look like limited, but it's perfect. Okay, let me tell you this again. It may look like limited, but it's perfect. Doon sa story natin sa John chapter 6, nung naghahanap sila ngayon ng makakain, buong araw nag-preach si Jesus Christ. Ano sabi ng scripture, yung mga disciples nag-alala sila. Siguro may mga tao dyan na magaling sa logistics. Sabi nila, Lord, medyo napahaba po preaching nyo, nag-overtime po kayo. Kasi inabot ng gabi si Lord magagabi na.
Sabi niya, Lord, paano po kakain yung mga taong ito? Sabi niya, pauwiin na po natin sila. Ang ganda ng suggestion nila eh. Kasi tama naman, di ba? Pag gutom, umuwi. Tama? So, alam mo ginawa ng Lord? Sabi na, pauwiin na natin sila. Alam mo, sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi. Huwag niyo silang pauwiin ng gutom. Pakainin niyo sila. Ha? So, ginawa nila, naghanap sila ngayon ng pagkain. May nakita sila ngayong bata. May dalang 5 pandesal tsaka 2 ligo sardines. Now, sa pagkakakilala ko sa bata, hindi niya basta-basta bibigay yung baon niya. So, paano napunta kay Peter yon? Mabuti ang Diyos. Kapag binigay mo ang konti mo sa Diyos na sapat, mamultiply na ang Diyos. Sabi ng bata, ano sinasabi mo? Di natin alam kung ano nangyari, but apparently, hawak ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda. Question. I don't know how many people are watching us online, but definitely at least 1,000 people are joining us online. We have about 1,000 people here also in the church. So we have about 2,000 people. Pero sigurado ko yung 5 tinapay at 2 isda, hindi kakasya sa 2,000 tao. Pag nagsimula ako dito sa 7 to, ubos na yan eh. Dito pa lang sa 7 to, sigurado ko ubos na yan. Tama? Kasi imagine niyo si Peter nagdi-distribute siya ng tinapay, 'di ba? O pinapahati ni Lord eh. O parang ang liit nito, ikaw maliit ka lang ha. O, ikaw nakakain ka ng marami kahapon ito, 'di ba? Parang hindi siya limited. Mukhang hindi kasya, pero perfect. Okay, ulitin ko. Hindi kasya, limited, but perfect. 5 loaves, 2 fish. Limited, pero perfect. Hindi nyo na-gets. 5 loaves, 2 fishes. Limited, pero perfect. Hindi pa rin. Nagpapanggap lang sila nakuha nila. 5 loaves and 2 fishes. Limited, pero perfect. Di pa rin nila gets. Try ko dito sa side na to. 5 loaves, 2 fishes. Limited, pero perfect. Hindi kasya, pero perfect. 5 loaves, 2 fishes. 5 plus 2, 7. 7 is a number of completion. Limited, pero perfect. It is a revelation ng ating Panginoon sa atin. Sometimes yung provision mukhang limited. Pero ang gustong-gusto ko sa Panginoon, ang provision niya, laging nasa tamang timing at laging nasa tamang sukat. Alam ng Diyos yung tunay na pangangailangan ng mga Israel. Kasi sabi ng Scripture, they have just enough. Every single day, alam ng Diyos kung ano yung saktong pangangailangan nila. Kasi ang konti, kapag nilagay mo sa kamay ng Diyos, dumadami siya. Little is much when you place it in the hands of God. And your God, listen to me, is a God, not just of not enough, but is also a God of just enough. Sino sa inyo naranasan nyo na yung just enough provision ng Diyos sa inyo? Yung medyo na delay, may penalty, pero nakabayad naman, just enough. Amen? Saktong-sakto, buzzer beater, nakakain naman, nakapagbayad naman ng tuition, nakapagbayad naman ng bills, pero alam mo wala nang natitira. Pero at least, hindi ka na masyadong kinakabahan. Pag nakakita ka naka-orange, pag kita mo sa Meralco, nakakita ka na, bakit? You have just enough. Sino sa inyo naka-experience na ng just enough? God sa ating buhay na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Saktong-sakto yung inisyu mong cheque sa saktong araw nagkaroon ng pondo. Amen. Sino sa inyo nakaranas na mga kapatid ng saktong-sakto ang Diyos sa kanyang timing at saktong-sakto sa kanyang sukat? Ano sabi ng Scripture? Because of these 5 loaves and 2 fishes, He was able to multiply yung 5 tinapay at 2 isda and at least 5,000 people ang napakain ng ating Panginoon. Ang milagrong ito ay demonstration ng kapangyarihan ng Diyos.
Ang milagrong ito ay demonstration ng abilidad ng Diyos na mag-provide sa bawat isa sa atin. Bakit ito? Because the provision of the Lord always overflow. Ang Diyos natin will always exceed our wildest expectation. Now let me tell you this, I don't know who is this for, pero naniniwala ako in 2025, some of you will receive a miracle that you don't have to work for. Oh, hallelujah. That's the word for somebody. Hallelujah. Ito yung klase ng miracle that you don't have to make it happen. Just remain faithful and God will make it happen in your life in Jesus' name. He is enough. Everybody say, God is enough. For every circumstance, He is enough. Sa bawat pangangailangan, He is enough. Sa bawat challenges, He is enough. He was able to feed 15,000 people, but hindi nagsimula sa more than enough. Nagsimula sa not enough. We read the story. Ang sabi ng scripture, nung nakumain na yung lahat ng tao na yon, merong 12 basket na natira. More than enough. Pero hindi siya nagsimulang more than enough. Kasi nagsimula siya, wala talaga kahit ano. Basahin ulit natin yung verse 7 ng John chapter 6. Nung sinabi ng Panginoon, pakainin sila, nag-reply agad si Philip. Ang sabi ni Philip, Lord, kahit magtrabaho po tayo ng 6 na buwan sa ibang translation, we highlight this part, we would not have enough money to feed them. So base sa logical sense ni Philip, hindi niya kinokontra yung miracle, hindi siya nagdududa sa miracle, ini-state lang ni Philip yung obvious. Maaring kayo ganun din. Sinasabi ko, God is more than enough. Lord, more than enough, Pastor, pero may babayaran ako bukas. And it's not enough. At kung meron man, it's just enough. Katulad ni Philip, sabi niya, kahit na kung papakainin po natin silang lahat, kahit po 6 months na sweldo, hindi po kakasya. Now, yung 6 months na sweldo, malaki na ba siya? Ano, iwanan na po tayo? Okay. Yung 6 months po bang sweldo, malaking pera na siya? Malaking pera na siya. It's not bad, but it's still not enough. Malaki, pero kulang pa rin. Kaya sabi ni Philip, even if we work 200 denarii, still, it's not enough. He was basing his suggestion, he's just stating the facts. No, hindi natin maiiwasan, talaga pong kulang ito. And you know what? Listen to me. Tingin kayo sa camera. Tingin kayo sa akin. Alam nyo, maniwala, I don't know who is this for, this is a word for you. Minsan, sasadyain talaga ng Panginoon na ma-overwhelm ka. Minsan, sasadyain talaga ng Panginoon na maramdaman mo yung bigat at pressure. Minsan, sasadyain talaga ng Panginoon na mapunta ka sa isang sitwasyon na kulang ka. Minsan, dadalhin ka talaga ng Panginoon sa isang sitwasyon where your back is against the wall. That He will put you to the end of yourself. Na may mga tatanggalin talaga ang Diyos sa buhay mo na pinagkatiwalaan mo at pinagdependihan mo. Kulang. Alam niyo kung bakit? Gusto ng Diyos ma-realize mo na si Stephen Prado limited. Gusto ng Diyos ma-realize mo na hindi ka infinite. Finite ka. Limited ka. And no matter how much you try, no matter how hard you work, it will not be enough without the grace of God. The reality is this, you are not enough and you don't have enough. Alam ko may passion ka, pero alam mo walang bunga. Ilang taon mo nang pinagsisikapan yung business na yun, wala pa rin resulta hanggang ngayon. Mahal na mahal mo yung ginagawa mo, but you don't have enough budget. And sometimes God will allow you to be placed in a situation na kulang ka. Binigay mo na lahat para sa mga anak mo. Nag-sacrifice ka at nag-compromise ka para sagipin ang inyong marriage. Binuhos mo ng buong-buo ang sarili mo para sa karir na yan. Nag-invest ka ng matindi dyan sa trabaho na yan. Hindi mo na nga alam pinagagagawa mo minsan, pati guardian angel mo napapagod nakakahabol sa'yo. Sa tindi ng mga ginagawa mo out of desperation, nagpakamangmang ka sa pag-ibig, nagpapakamatay ka sa ministry, nagpapakamatay ka sa boss mo na hindi naman namatay para sa iyo.
And you are trying to be everything to everybody. You're not supposed to be everything to everybody. Ba't mo hinahayaan na maging super? Tatakbo ka bang kandidato sa National Heroes Day? At nagpapakabayani kang saluhin lahat, kargahin lahat, dalhin lahat? We are not called to be everything to everybody. Aminin mo ang totoo. You are trying to give them yourself. But your calling is to give them Jesus. Your calling is not to give your whole self to them kasi in your own limited ka. Not enough ka. Bakit mo kailangan solohin? Bakit mo kailangan kargahin? Hayaan mong kargahin ng Diyos. Lahat kayo kargahin ng Panginoon at iasa mo sa Panginoon yung bagay na alam mong hindi mo kaya. Mamamatay ka na lang dyan. Masyado ba real talk? Amen? You don't have to be everything to everybody. Yung deficiency na nararanasan mo, hindi aksidente. Yung kakulangan na nararanasan mo, sinadya ng Panginoon yan para ma-realize mo kahit anong hirap mo, hindi mo kaya. Para makilala mo yung tunay na sapat. Yung tunay na Diyos na kayang magbit-bit sa'yo. Patungo dun sa breakthrough at miracle na talagang pinapangarap at hinahangad mo. Bakit? Kung kulang ka man ngayon, hindi kakulangan ang destiny ng isang Kristiyano. Abundance ang destiny natin. Now, I know, some of you will say, Pastor, si Pastor Sipo na nagpipreach naman ng prosperity gospel. Now again, I don't believe in prosperity gospel because prosperity is not the gospel. The gospel is this. Jesus came, He died, buried, and rose again from the dead. That's the gospel. Prosperity is not the gospel, but prosperity is part of the gospel. Do you really think na si Jesus Christ bababa dito sa mundo, mamamatay, ibibigay ang kanyang buhay? At hindi niya isasama yung abundance sa benefit ng kanyang pagkamatay? Come on now. I believe that God came here to give us an abundant life. Not through your efforts, not through your wisdom, not through your education. So stop earning something that God already gave to you. It's not your job to earn it. It's your job to receive it, church. It's your job to receive it in Jesus' name. So yung deficiency na yan, hindi yan aksidente. Inalaw po ng Panginoon yan kasi hindi talaga yan ang tunay na destiny mo. So when you have not enough, that's lack. When you have just enough, that's sufficient. But if you have more than enough, that is abundance. Pansinin nyo to. Pag walang-wala ka, umiiyak ka sa Diyos. Pag saktong-sakto lang, kumakapit ka sa Diyos. Pero pag sobra-sobra, may tinuturo ang Diyos. Ano? Stewardship. Hindi aksidenteng sobra yung meron ka. Hindi aksidente na sobra yung ginawa ng Diyos. Let me prove that to you. Sa Old Testament, kanina pinag-aralan natin, every day, magpapadala ang Diyos ng saktong-saktong tinapay sa isang pamilya. Kung ano yung kakanayan ng pamilya, remember? Kakabanggit ko lang po kanina, di ba? Yung saktong-sakto nakukuha nila. Now, fast forward tayo sa John chapter 6, New Testament. Ang sabi ng scripture, nung itinaas ng Panginoon yung tinapay, dinistribute nila. So, ang sabi ng scripture, lahat sila ay napuno. Tingnan niyo yung verse 11. So Jesus, John 6:11 please. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, distributed them to the people. Watch this. Afterward, He did the same with the fish. Watch this. And all ate as much as they wanted. Parang Old Testament, no? Kung ano yung saktong kailangan nila, kung ano yung saktong gutom nila, hindi nagkulang yung hindi sumuko yung pandesal. Ang sumuko yung tiyan. Hindi sumuko yung provision. Ang sumuko yung recipient. That is a mindset, that is a blessing of abundance. Watch this, verse 12. And after everyone was full, Jesus told the disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Tingnan nyo ang Diyos. Napaka-generous ng Diyos. Pwede siya mag-boost ng unlimited na pagpapala. Pero sabi ng Lord, okay, sapat na ba? Kumain na ba lahat? O lahat ng natira,
i-gather ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi generous ang Diyos. Pero ang Diyos natin gusto tayong turuan din ng stewardship. Na kung may sobra, wag mong waldasin. Ang gusto ng Diyos sa sobra, wag mong sayangin. Ang gusto ng Diyos sa sobra, maging source at medium ng pagpapala din ng Diyos sa ibang tao. Now listen to me. Doon sa Old Testament, kada tent, alam ng Diyos ang kanilang pangangailangan. So imagine niyo yung heavenly calculator na nakakalculate ng heaven yung exact same tinapay na kailangan ng bawat isa. Are you following me? That's amazing, isn't it? Mind-blowing, if you think about it. Now, dito sa John chapter 6, nung bumabagsak yung provision na mumultiply yung 5 pandesal, pwedeng sabihin ng Lord at some point, stop na. Kasi alam ng Diyos yung eksaktong pangangailangan. Right? Pero bakit sumobra? He kept going. Kahit na alam niyang sapat na, sabi ng Lord, sige, tuloy pa, tuloy pa, tuloy pa, tuloy pa. Gutom pa ba? Tuloy, tuloy, tuloy. O busog na to? Gutom pa? Tuloy, 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 tuloy. Lahat, okay na? Stop. Pwede sabihin ng Lord, lahat na, walang tira. Correct? Correct? Pero sabi ng scripture, nung lahat, okay na. Sige, tuloy pa, tuloy pa, tuloy pa. Ha? Busog na, tuloy na, tuloy. Hanggang sa 12 baskets ang full. It's only a reminder for all of us. Ang Diyos hindi lang kayang mag-provide ng sapat. Kung gugustuhin ng Lord, kahit more than enough, ibibigay ng Panginoon sa atin. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, alam ng Diyos yung eksaktong pangangailangan mo. At alam din ng Diyos na sobra yung ibinigay niya sa iyo. What are you going to do with the excess? Sabi ng Lord, gather all of it. Jesus could have stopped somewhere. He is expert in giving enough bread for millions of people in the Old Testament. So ibig sabihin, kung yung kakulangan nila intentional, yung overflow na yun intentional din ng Diyos. Kung sinadya ng Diyos na magkulang sila, para makilala nila ang tunay na source, sinadya din ng Lord na pasobrahan para makita naman kung mabuti silang steward ng pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Amen? Amen? Bakit? Ang Diyos natin Almighty. Actually, ang Almighty is actually at the Hebrew El Shaddai. Everybody say El Shaddai. Nawalan ko dito sa Pilipinas, mas kilala niyo yung El Shaddai na yan, kesa sa tunay na El Shaddai na sinasabi na scripture sa atin. Pero ang unang mention ng El Shaddai is actually in Genesis chapter 17, kung saan si Abraham ay nag-aantay ng anak. And 24 years na nilang inaantay si Isaac, 99 years old na si Abraham, pero ang sabi ng scripture, hindi pa rin tinutupad ng Diyos ang kanyang pinangako na magkakaroon siya ng anak. Nung dumating yung Panginoon, 99 years old, ang sabi ng Panginoon, I am El Shaddai. At the same time next year, you will bear a son. Ano sinasabi ng Panginoon? Hindi lang ako basta mighty. Ako ay almighty. And that El Shaddai actually, in a deeper sense, kapag dinig nyo pa, ang ibig sabihin ng Hebrew word ng El Shaddai is actually provision. I am your provision and I am your sufficiency. So kapag translate mo siya ng mas accurate, El Shaddai is a God of more than enough. God of more than enough. Bakit? Anong sinasabi ng Lord kay Abraham? Kahit pakiramdam mo, kinukulang ka na ng oras. Kahit pakiramdam mo, kinukulang ka na ng vitality. That is a word for somebody. Kahit pakiramdam mo, nawawala ka na sa kalendaryo o bingo card. God knows exactly the exact blessing and the exact provision that He wants to give to you. Bakit? Our God is a God of overflow. Ang sabi ng Luke chapter 6, give and it will become back to you. Good measure, hustong sukat, shaken together, running over. Ano ang sabi ng Psalm 23? Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup runs over. So ang Diyos hindi nauubusan. God doesn't run out. He runs over. Laging sobra, hindi siya nauubusan.
Ano ang sabi ng scripture sa Malakay 3? Bring your tithes and offerings into the storehouse, that there will be food in my house. Test me in this, that I will not open up the windows of heaven and pour out the blessings that you will not have enough room to store it. Ibig sabihin, yung kwarto sumusuko, yung bodega sumusuko, hindi yung provision ang sumusuko. Let me remind you, mga kapatid, once and for all, trust God in every season of your life. Katulad ka man ng mga Israelites na everyday nag-aantay ng blessing, everyday nag-aantay ng pagpapala, o katulad ka ng mga tao sa New Testament na binuhusan ng Lord ng sobra-sobra. Trust God in your manna season and trust God when you have more than enough. Amen? Magtiwala ka sa Panginoon kasi alam natin gagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. He is more than enough. He is good. And I've been passionate about preaching this because I can relate to what you feel. I can relate to some people of you who feel like you don't have enough. Many of you might not heard about my story. Nung unang 3 taon na nagpapastor ako ng simbahan, especially ng 2016 and 2017. 2016 and 2017 is the worst financial year of my life. Sobrang hirap namin ni Jenny financially nung time na yon. Hindi lang kami bumalik sa zero. Negative. Every single day, you would not believe, araw-araw ang kinakain namin itlog. Ang nanay ko at tatay ko nagpapadala ng 2 tray ng itlog. Ang nanay at tatay ni Jenny nagpapadala ng 2 tray ng itlog. Di ko alam kung ba't parehong itlog. At alam nyo, yung itlog na yun ang nagsustain sa amin. Buti na lang, si Jenny creative sa pagluluto. Umaga, sunny side up. Sa tanghali, scrambled egg. Sa gabi, boiled egg. I'm not exaggerating, every single meal, itlog ang kinakain namin. Kaya medyo mamasil pa ako nun eh. Puro protein. And nobody in the church knows what we are going through. Every single time, pakiramdam namin not enough. Sabi ko sa Lord, Lord, before ako nagpastor, okay naman ako. Tapos nung nagpastor ako, pinag-give up mo yung savings ko. Now we are in a financial difficulty. Sumunod na lang ako sa iyo. Nahirapan pa po ako. Parang pakiramdam ko, hindi ako naririnig ng Diyos. And I'm not making this up. This is a true story. Na may mga time na napapanood niyo ako sa YouTube, na may mga panahon noon, mali pa yung simbahan natin, na nagpipreach ako, 20 pesos lang laman ng bulsa ko. Hindi naman nalata pag nasa YouTube eh. Na 20 pesos lang laman ng bulsa ko. Magpipreach ka ng 2 service, unang service, focus ka pa, hindi ka pa distracted. Pangalawang service, nadidistract ka na kasi pinapasok na ni Satan sa isip mo, paano ka na naman makakasurvive sa susunod na linggo? Bukas, hindi ka kasya yung 20 pesos mo. May Tuesday pa, Wednesday, hanggang Saturday. Paano ka makakasurvive? At pag uwi ko ng bahay, umiiyak ka. Kasi sabihin mo, Lord, binigay ko naman lahat sa iyo, ba't ayaw mong ibigay yung pinangako mo sa akin? Kung kailan ako sumunod at naglingkod, hindi ko to problema before. Pero ba't problema ko na siya ngayon? And I will still remember this. This is in my core memory hanggang ngayon, hindi ko siya makakalimutan, fresh na fresh. Kasi isang araw, pumunta kami ng simbahan, merong mentoring ang mga leaders ng time na yon. 5:00 na ng hapon, di pa kami kumakain ni Jenny kasi wala kami makain. Hindi ko makakalimutan kasi pag-akyat namin ng church, gutom na gutom kami, ayaw namin ipaalata sa lahat na wala pa kaming kinakain. May isang estudyante na lumapit sa amin. At sabi niya, Pastor, binilang ko po kayo ng lugaw. Sabi, grabe ka Lord, alam na alam mo kung kailan mo papadala yung lugaw. Nung binuksan ko yung lugaw, sabi ko, mas masarap to pag may itlog. Yun yung una't huli siguro na hindi ko makakalimutan na habang kumakain. Imagine niyo to, kumakain lang kami ng lugaw, umiiyak kami ni Jenny pareho. Kasi hindi ko ma-realize, hindi ko maintindihan kung bakit, Lord, sumunod lang ako sa iyo. Bakit parang kinakain ka? Parang pagkain ng may sakit to, Lord. Mas masarap to kung may itlog. And habang kumakain kami nung
Lugaw, naiiyak kami pareho, nakakatawanan kami pareho because paano tayo napunta sa sitwasyon na ganito? Sumunod lang naman tayo sa ating Panginoon. Bakit kailangan akong dumaan sa not enough? Hindi nga to just enough eh. Kasi yung basic need ng makakain ka ng at least 3 beses or at least 2 beses sa isang araw, na hindi namin kayang i-provide. But you know what? Dito rin namin napatunayan that our God is a God of more than enough. Alam mo, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, maraming salamat, pinaranas mo yung itlog moments ng aking buhay. Kasi kung hindi mo pinaranas yung itlog moments ng aking buhay, hindi ako makaka-relate sa mga member ng simbahan namin na ni itlog wala sila. Hindi ako makaka-relate sa kanilang sitwasyon. Kasi kung sinasabi nyo, Pastor, buti ka pa nga may itlog, let me go back and rewind. 15 years ago, batang-bata pa kami, 15 years before that, batang-bata pa kami. As I remember that day, wala kaming, si Tatay Larry, nagpapastor na siya ng church. Wala namang allowance ang pastor, kaya nga ayoko maging pastor kasi pakiramdam ko ang pastor walang future. May pataas ang pangarap ko, pakiramdam ko hindi mangyayari ang lahat ng yon. Kasi remember, fresh pa siya sa akin. One day, isang tanghalian, pagkalapag ng nanay ko ng kanin sa pagkainan, sabi niya, Pen, mag-pray ka na ng pasasalamat sa pagkain. He was implying. Nung tinitignan ko, teka, may kanin, asa yung ulam? Pero may nakita akong bote ng mantika, saka bote ng toyo, may asin din. So sa kaignorantehan ko, hindi ko alam, yun pala yung ulam. Pero alam mo, nag-pray ako. Lord, maraming po salamat sa mga pagkain ito. Nawa magsilbi po itong kalakasan ng aming physical na katawan. We thank you for your provision. In Jesus' name, amen. And God is my witness. Pagka-amen ko, may kumakatok. Pastor! Hindi pa ako pastor noon. He was saying, si Papa, Tatay Larry, wala siya. Ako nagbukas ng pintuan. Pagbukas ko ng pintuan, nang tumambad sa mukha ko, 2 plastic bag ng tilapia. Ano sabi niya? Sabi niya, nag-fishing po ako. Wala naman pong kakain nito sa amin. Sa inyo na lang po. From not enough. Ang pinagpe-pray lang namin pagkain sa tanghalian. Yung nilagay ng Lord sa mukha ko, pagkain ng pang 3 araw. Not enough to more than enough. And I don't know who is this for, pero ipinapangako ng Panginoon sa iyo, if you will remain faithful in Him, He wants to show to you that He is a God of more than enough. More than enough. So allow me to pray, to read this before I pray in Philippians chapter 4 verse 10. Labis ako nagagalak sa Panginoon. Basahin niyo kahit nasa silence lang, kahit tahimik lang, basahin niyo sa mata ninyo. Labis ako nagagalak sa Panginoon. Sabi ni Apostle Paul. Sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi niyo nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Nasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan kong masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan ng buhay. Ang mabusog, ang magutom, ang managana, ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking paghihirap. Alam naman ninyo mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral na magandang balita. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan niyo ko ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito, ang pagkilala sa lahat ng kaloob niyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong niyo sa akin na hatid na Epaprodito.
Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang Diyos at Ama magpakailanman. Amen. If you believe that your God is a God of more than enough, why don't we clap our hands as loud as we can and receive the blessing, receive the promise that He is a God who will not just supply what you have. He's not just a God of not enough. He's not just a God of just enough. He's a God of more than enough. You are enough for our need. You are enough for our circumstances. And you are enough for our challenges. Let's give Him some praise and glory and honor belongs to Him. Lord, thank you for 2025. You have been so good. You have been so faithful. And you deserve the praise. You deserve the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name. Come on, stand up to your feet. Stand up to your feet. Raise up your hands in the sky. Thank God for all the blessing, for all the provision, for all the healing, and the glory, and the power, and the favor that He has given you. Hallelujah. Thank you, Lord. And I just wanna grateful for God and for His nature and character that He is going to provide. Thank the Lord right now. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank With a grateful heart. Hallelujah. With a song of praise. Song of victory. With a grateful heart. With a grateful heart. One last time. With a song of praise. All your voice. Thank you, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. If you're grateful, pasasalamat sa Diyos. Pwede mo ang iyakapin ni high five ang iyong katabi. Sabi mo sa Kanya, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi nakakalimutan ng Diyos sa Kanya mga pangako sa iyo. Hindi siya nakakalimot. He knows what you're going through. Hustong takal. Sa tamang panahon, He's gonna give it in Jesus' name. Napagpala ba kayo ng Panginoon, mga kapatid? Everybody put that in the chat. Thank you, Lord. Everybody shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.